Sa maniwala kayo at sa hindi, ito ang itsura ng Divisoria noong unang panahon. Ganyan ang mga paninda at ganyan ang itsura ng mga mamimili. Sa puso ng Maynila kung saan nagsasalubong ang kasaysayan at komersyo, nakatayo ang dalawang lugar na hindi mahiwalay sa kolektibong alaala ng mga mamimiling Pilipino, ang Divisoria at ang Tutuban Center. Para sa marami, ito ang tingting ng bargain hunting, ang po kung saan nagtatagpo ang paniningil ng mababang presyo at ang walang kumpay na sigla ng mga tao tuwing sasapit ng Kapaskuhan o bago magsimulang pasukan. Tila ang buong bansa ay parang dumidiretso rito upang maghanap ng mga produktong abot kaya at sulit. Ngunit ang Divisoria at Tutuban ay hindi lang basta pamilihan. Ito ay mga lugar na mayaman sa kasaysayan, tanikala ng mga kwento ng kolonyalismo, pagninegosyo, transportasyon at pag-asa. Ang Divisoria ay isang komersyal na sub-district sa gitna ng Maynila. Sumasaklaw sa mga lugar ng Tondo, Binondo at San Nicolas. Kilala ito dahil sa mga tindahan at pamilihan na nag-aalok ng mga produkto sa mura at wholesale na halaga, pati na rin sa sari-saring gawaing pangkomersyo at bazar na makikita sa bawat kanto. Upang maunawaan ang pinagmulan ng Divisoria, kailangang balikan ang panahon ng kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. Noong panahon na iyon, hindi pinahihintulutang makipagkalakalan o manirahan ng mga Tsino sa loob ng Intramuros, ang makipot at binabantayang lugar na naging sentrong politikal at pang-espiritu sa Maynila. Kaya't sila'y nanirahan at nagnegosyo sa labas ng pader, partikular sa Binondo at sa mga kalapit na lugar na kalaunan ay naging bahagi ng Divisoria. Sa mangunang yugto ng pag-unlad nito, ang komersyo sa Divisoria ay nakatungo rin sa magagandang rutang transportasyon, ang likas na kanal papuntang Pasig River, ang mga kalsada papunta sa mga lalawigan at kalaunan, ang riles ng tren na dumaraan mismo sa puso ng merkado. Ang mga ito ang nagpadali sa pagdadala ng mga produkto mula sa labas ng Maynila, kaya't naging mas aktibo at lumawak ang palengke. Maraming tanong ang lumilitaw pagdating sa pangalan tulad ng siya ba ay isang tao, may partikular bang kahulugan ang salitang Divisoria? Ang sagot, ang Divisoria hindi pangalan ng isang tao. Ito'y nagmula sa salitang Divisoria na hango sa wikang Espanyol. Sa Espanyol, ang Divisoria ay isang salitang ibig sabihin ay dibisyon o hati, karaniwang nangangahulugan sa isang lugar ng paghahati o hangganan. Sa konteksto ng Maynila noong kolonyal na panahon, ang lugar na tinawag na Divisoria ay kumakatawan sa hating hangganan sa pagitan ng Intramuros kung saan limitado ang pagpasok ng mga Tsino at Parian kung saan naninirahan at naglalako ang mga Tsino. Dahil dito, ang lugar ay naging sentro ng palengke at kalakalan sa labas ng Intramuros. Hindi isang pangalan ng taong Divisoria, bagkus ito ay naglalarawan ng isang lugar na naghahati at nag-uugnay sa magkakaibang sektor ng lipunan at ekonomiya. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, malaki ang pinsalang idinulot sa mga kalapit na lugar ng Divisoria lalo na sa Tondo. Ilang mga gusaling palengke ay nanatiling buo sa kabila ng digmaan ngunit marami ring mga negosyo at estruktura ang nasira. Sa paglipas ng panahon, tumagal ang Divisoria at unti-unting nanumbalik at lumawak bilang isang sentro ng kalakalan at pamilihan. Sa pagdaan ng dekada, ang merkado ng Divisoria ay hindi lamang nanatiling merkado para sa mga lokal. Ito rin ay naging isang po kung saan maraming negosyanteng Pilipino at dayuhan ang namimili dahil sa malawak na seleksyon ng mga produkto mula sa damit, gamit sa bahay, aksesorya, electronics, mga laruan at iba pa na karamihan ay mas abot kaya kumpara sa ibang mga pamilihan. Ang pangalan ng Tutuban ay may taglay na kasaysayan at sariling paliwanag sa pinagmulan nito. Ayon sa ilang lokal na salaysay at tala, ang Tutuban ay nagmula sa isang kombinasyon ng mga salita at tunog na may kaugnayan sa aktibidad at produkto noon. Ang tuba, isang tradisyonal na inuming gawa sa katas ng niyog o nipa palm. Ang lugar ay pinaniniwala ang dating sentro ng paggawa at bentahan ng tuba, kaya't ang pangalan ay nakaugat sa ganitong tradisyon at tunog ng tut-tut o tunog ng tren at tuba mismo.
Sa panahon ng kolonyalismo, ang lugar ay hindi pa isang modernong pamilihan. Ito'y dating kilala bilang Tutuban Railway Station o Divisoria Station, ang pangunahing terminal ng Riles na naghahatid ng mga pasahero at kalakal mula sa Maynila papunta sa mga kalakhang lalawigang tulad ng Dagupan sa Pangasinan. Ito ang simula ng Riles, ng Ferro Carril de Manila Dagupan, ang unang malaking Riles sa Pilipinas. Ang cornerstone ng istasyon ay nilatag noong 31 ng Hulyo 1887 at opisyal itong nagumpisang maglingkod noong Nobyembre 24, 1892 bilang bahagi ng 100 at 75 kilometrong linya ng tren. Hindi man agad, habang lumalagong buhay komersyal sa Divisoria, nagsimulang magtanong ang mga negosyante at otoridad kung paano mapakikinabangan ang lumang stasyon ng tren. Sa kalaunan, noong 1993, ang dating Tutuban Railway Station ay ginawang makabagong shopping complex, kilala ngayon bilang Tutuban Center. Ang Tutuban Center ay hindi lamang basta mall. Ito ay isang kombinasyon ng mga retail building at public transit hub na pumapalibot sa makasaysayang riles at istasyon. Sa loob ng property, makikita ang lumang brick facade at mga haligi ng panahong kolonyal. Ito ay isang heritage site na kinikilala ng National Historical Commission of the Philippines. Ang buo at mas malawak na property ng sakop ng Tutuban Center ay halos may 20 hektarya, kung saan ang mga pangunahing gusali ng pamilihan ay sumasakop sa mahigit kumulang 8.5 hektarya lamang. Mayroong 5 retail buildings at isang parking building na naghahain ng daan-daan hanggang libo-libong tindahan ng bazaar at stall sa loob. Orihinal na pag-aari ng Philippine National Railways o PNR dahil ito nga ay dating stasyon ng train. Subalit sa paglipas ng panahon, ang Tutuban Center ay dinevelop at pinaunlad ng isang pribadong grupo na kilala bilang Prime Orion Group at kalaunan inakuha ito ng Ayala Land Logistics bilang bahagi ng kanilang malawak na portfolio ng mga komersyal at infrastrukturang proyekto. Kaya't sa kasulukuyan, ang Tutuban Center ay kilala bilang pag-aari at pinamamahalaan ng Ayala Lands Logistics, isa sa mga pinakamalaking pangalan sa real estate at negosyo sa Pilipinas. Isa sa pinakakaakit-akit na aspeto ng Divisoria Tutuban kaya gusto ito ng mga Pinoy ay sobrang abot kaya ang presyo ng mga produkto. Sa halip na pumunta sa mga mamahaling mall at department store, maraming mamimiling Pilipino mula sa mga estudyante, nanay at tatay na may mga anak, hanggang sa mga malilit na negosyante ang tumutungo rito para maghanap ng murang damit, school supplies at dekorasyon sa party at kung ano-ano pang pang-araw-araw na kailangan. Ang Divisoria Tutuban ay parang isang malawak na palengke na may libo-libong tindahan at stalls. Sa Divisoria, makakakita ka ng halos lahat: damit, bag, sapatos, laruan, tela, accessories, electronics, gamit sa bahay, at kahit na pagkain at pampalamuti. Samantalang sa Tutuban Center, makikita ang air-conditioned na pasilidad na nagiging mas komportable lalo na sa panahon ng tag-init. Hindi lamang simpleng pamimili ang ginagawa ng Divisoria at Tutuban. Ito rin ay isang kultura. Dito nagiging bihasa ang mga mamimili sa pakikipagtawaran o haggling. Isang paraan ng pag-uusap kung saan sinusubukan ng mga mamimili at tindero na magkasundo sa presyo na kapwa nila tinatanggap. Hanggang sa kasalukuyan, mananatiling pinakamataong pamilihan sa Maynila ang Divisoria at Tutuban. Ayon sa datos mula sa pamahalang lungsod ng Maynila, tinatayang mahigit 1 milyon ang bumibisita buwan-buwan sa lugar sa pamimili, transportasyon at iba pang aktibidad. Maliban dito, ang Tutuban ay nasasangkot sa mga proyekto ng infrastrukturang tulad ng North-South Commuter Railway at LRT Line 2 West Extension na inaasahang magpapalaki pa ng foot traffic at accessibility sa lugar pagdating ng mga susunod na taon. Bagamat maraming modernong mall ang umusbong sa paligid tulad ng 168 Shopping Mall at Dragon 8 na nakapaligid, ang Divisoria ay nananatiling malakas na sentinel ng pamilihan sa Maynila dahil sa tradisyon ng mga nagnenegosyo Pilipino at sa patuloy na daloy ng mga produkto mula sa ibang parte ng bansa at maging mula sa ibang bansa. Gayunpaman, may mga suliranin ding tulad ng masikip na daan, trapiko at problema sa kalinisan na patuloy na hinaharap ng mga otoridad. Ngunit sa kabila ng mga ito, ang Divisoria Tutuban ay nananatiling buhay at umuusbong, isang simbolo ng sigla at pagpupunyagi ng pamilihan sa Pilipinas. Ang Divisoria Tutuban Center ay hindi lamang isang pook ng bargain shopping at murang bilihin. Sila ay mga pook na may malalim na kasaysayan na nagmumula pa sa panahon ng kolonyalismo, nakabitin sa kasaysayan ng transportasyon at palitan ng kalakal sa bansa at patuloy na nagsisilbing pundasyon ng malawak na kalakalan sa Pilipinas.